Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Kumusta po kayong lahat? Sa araw na ito mga boss, gagawa tayo ng sample at ang finish po nito ay varnish. Gamit po ang E-Plus Polywood. Ito po ay varnish na ginagamit po para po sa mga sahig. So pinapakita ko lang po sa inyo ngayon mga boss ang resulta ng ginawa ko po na sample. Pero bago po ang lahat mga boss, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-follow sa aking FB page, mag-follow na po kayo mga boss at huwag pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. So ang ginawa ko nga po dito mga boss ay binatakan ko muna ng buo gamit ang E-Plus Plastic Wood Dough Filler. Ito po ang ginagamit po talaga mga boss na pangmasilya kung kayo po'y magba-varnish po. So dahil sa gusto po natin mga boss na makinis po ang resulta po ng ating trabaho at madali pong mapuno yung mga bitas po ng kahoy, kaya kailangan po talaga nating imasilya po natin ito ng buo. Sa nakikita po ninyo ngayon mga boss, sinimula na po natin ang pagmasilya o ang pagbatak po ng ating E-Plus Plastic Wood Dough Filler. Sa pagbatak naman po ng masilya na ito mga boss, kapag ganitong klasing trabaho, pwede na po ang isang patong lang po. Hindi rin naman masama mga boss kung gagawin po niyong dalawang patong. So nasa sa inyo po yon. Basta ang mahalaga, kapag lihain na natin ito mga boss, kailangang sagad na sagad po. Sa pagbabarnish po mga boss, dalawang klase po ang pag-apply po ng ating masilya. Yung ini-spot lang po, kung ano lang po yung mga makikitang diferensya, kalimbawa, yung mga pinagpakuan, maliliit na butas, mga dugtungan. So ini-spot lang po yan mga boss, kagaya po ng ginawa po natin. Pero ang mas maganda po mga boss, kung buo po talaga na masilyahan po natin. Tapos saka po natin lihain ito ng sagad. Sa pagliha naman po mga boss, basta po varnish po ang finish. Kinakailangan lang po dito mga boss na huwag po natin ibalagbag sa pagliha ang kahoy. Dahil kapag ibalagbag po kasi mga boss, kapag magaspang po ang liha na gagamitin po ninyo, ay sigurado po na nakabalagbag rin po yung gasgas po ng kahoy. So kapag meron pong gasgas at hindi po matanggal yung gasgas na yan na nakabalagbag po, magkaroon po talaga kayo ng problema kapag mag-stain na po kayo. Dahil magsisiksikan po mga boss ang wood stain doon po sa nakabalagbag na gasgas ng kahoy. So kapag tiningnan niyo mga boss ang resulta, makikita po niyo na marumi po ang trabaho kapag ganun po ang mangyari. Siya nga pala mga boss, ang E-Plus Plastic Wood Dough Filler na ito na ating ginamit pagmasilya ay malambot lang po siyang lihain mga boss. Madali po siyang i-apply. Nakita niyo naman kanina nung binatak po natin. Tapos malambot lang po siya. Kung nakita po niyo mga boss, 220 grit lang po ang ginamit po natin na liha dito. Normally po mga boss, pagka ganyang masilya po, ang kadalasan na ginagamit po natin ay 180 up to 200. Dahil sa yung nakasanayan po natin ginagamit na pangmasilya po para sa varnish, ay medyo may katigasan po siya. Pero dito, ginamitan lang po natin ito ng mas pino po mga boss dahil malambot nga po siyang lihain. At pangalawa, mas maganda kung liha na pino na rin po ang gamitin natin para mas makinis po hawakan yung ating kahoy bago po natin siya gawin kung ano man ang susunod po natin gagawin. At ngayon mga boss, timplahin na po natin ang ating E-Plus Polywood Sealer. Ito po ay meron po siyang catalyst o hardener. At tinitimpla po ito mga boss ng 3:1. So, tatlo po yung ating polywood, tapos isa po yung ating catalyst. At nasa sa atin po kung haluan po natin ito ng polywood reducer bago po natin ibuga po ito. So nasa sa atin po mga boss kung spray po ang gamitin po natin sa actual po na trabaho kapag meron po tayong project mga boss na sahig na mga wood parquet o kaya yung mga tabla. Ang A+ polywood nga pala mga boss, ito po ay kapariha po ng Hudson na polyurethane. Hindi ko lang po alam mga boss kung sino po ang mas mababa po na presyo po sa kanila, pero sinisigurado ko po sa inyo mga boss na parehas po sila na maganda po ang quality. At sa nakikita nga po ninyo mga boss, ang ginagawa ko po ay pagkatapos ko pong i-spray at natuyo na po siya, ay nililiha ko na po siya. Wet sanding po ang ginawa ko po. So ngayon mga boss, timplahin na po natin yung ating E+ Polywood na top coat. Sa pagtimpla po naman ito mga boss, nitong ating top coat, ay wala po itong pinagkaiba doon po sa sealer. So, 3:1 pa rin po. At ang timplahin ko nga po dito mga boss ay kalahati lang po dito po sa laman ng litro na ito. At natural lang po na kapag nilagyan po natin ng hardener, kalahati lang din po dyan sa maliit na lata na yan. At kung isang buo po ng lata ang timplahin po natin, natural na isang buo rin po yung ating catalyst na ilagay dyan. At haluan po natin ito ng reducer. Dahil nasa top coat na po tayo,
At gusto po natin mga boss na makakagapang po talaga ang ating varnish o yung ating polywood bago po siya matuyo. Kaya po natin nilalagyan ng polywood reducer. So ang timplada nga pala mga boss, ang may suggest ko po sa inyo na reducer na pwede po niyong ilagay po dito ay hanggang 10% lang po. Dahil ang polywood po kasi mga boss na polyurethane ay wala rin itong pinag-iba sa ibang polyurethane mga boss kagaya po ng Hudson na medyo malabnaw po siya. So hindi po kailangang lagyan ng maraming reducer ito. At ang may rekomenda ko po sa inyo mga boss na patong, kung ilang patong po ang gagawin po natin dito, ay 2 hanggang 3 patong po. Wala naman pong problema kung sumobra po. Basta wag lang po isang patong lang. At sa bawat patong mga boss, kailangan po nating lihain para mas makinis po itong hawakan. Palala ko lang po sa inyo mga boss, hindi lang po spray ang pwede po nating gamitin dito kapag mag-apply po tayo. Pwede pa rin po yung ating roller at yung brush. Kung ano po yung nakasanayan natin na pag-varnish kapag sahig po ang ating gamitin. Brush or roller, pwede po. Napakaganda at napakakinis. At higit sa lahat, napakakintab po ng resulta ng ating trabaho. Yan po ay dahil A+ polywood polyurethane ang gamit po natin. Please follow me, like and share. Maraming salamat po.